For today's menu ay magluluto nga po tayo ng tinolang halaan para sa ating pananghalian. Kaya nga naman maaga pa lang ay dumiretso na ako dito sa palengke. Pero struggle talaga ng isang nanay na kagaya ko ang mag-isip ng araw-araw na lulutuin para sa ating pamilya. Kaya nga naman nung pagpunta ko dito sa palengke ay tinitignan ko kung ano nga rin ba ang pasok sa ating budget. Pagkakita ko nga po nitong halaan ay kumuha na nga rin pala ako ng 1 kilo para sa aking lulutuin. Pagka-uwi ko nga po ay hinugasan ko na at niready ko na ang ating paglulutuan. Inhanda ko na nga po ang ating kawali at nagpainit ako ng mantika. Igisa na po natin ang ating luya at antayin lang po natin nang yan ay mag-brown. Isinunod ko na nga pong inilagay ang ating bawang at iginisa ko na rin po siya. Hayaan lang po muna natin na mag-brown ang pagkakaluto ng ating bawang hanggang sa siya ay mag-aroma. Pagkagisa nga po natin yan at hinintay natin mag-brown, pwede na po natin isunod ang ating sibuyas. Lutuin lang po natin ng bahagyang ating sibuyas at isunod na rin po natin ang ating kamatis. Lutuin lang po natin yung ating kamatis. Medyo dikdikin po natin yan para kahit paano ay maglasa ang kamatis sa ating pinaggisahan. Kapag medyo okay na po ang ating kamatis, ayan lang po natin siya medyo maluto. Pag okay na po yan, sunod na po natin itong ating halaan o tulya. Sa Ilocano po ang tawag po namin dito ay bukbukaig. Bagamat matagal na nga po ako hindi nakapagluto nito, ay naisipan ko nga rin na makabili at subukang magluto ulit nito. Noong nasa probinsya pa lang po kasi saka lang ulit ako nakakain o nakapag-ulam ng ganitong ulam. Ayan nga po at hayaan lang po natin na maigisa yung ating halaan. And after po nyan, pwede na po tayo magdagdag ng pampalasa. Pwede na po tayong maglagay ng at least 1 to 2 spoon na patis, pampalasa po niyan. Huwag po masyadong marami dahil medyo nag-aalat. Then naglagay na nga rin po pala ako ng magic sarap at ng paminta. Dagdag seasoning po yan para maglasa ng kaunti ang ating ginisang halaan. At nagdagdag na nga rin po ako ng at least 1.5 cup ng tubig para sa kanyang pagsasabaw. Ayan nga po at medyo bumuka na ang ating halaan. Hayaan lang po natin napakuluan yan at pwede na rin po tayo maglagay ng ating gulay. Ang nilagay ko nga po dito ay ang dahon ng malunggay. Pwede rin pong dahon ng sili o kaya ay ampalaya. Pagamat ito nga po ay libre lang at hiningi ko lang sa aming kapitbahay, at least ako'y nakatipid pa ng 10 piso. Ayan, at malapit nang maluto. Pagkaluto nga ng ating malunggay ay almost ready to serve na po yan. Pakuluan lang natin ng at least 1 minute. Pwede na po nating ihanda yan. Ayan, at ready to serve na ang ating halaan. Ang masarap na sabaw para sa ating pananghalian. Ayan, at mukhang masarap. Mas masarap po talaga kapag medyo mas malaki ang tulya na ating gagamitin pag nagluto po tayo. Ayan nga po, nagsandok na ako ng ating uulamin para tayo ay makakain na sa ating tanghalian. Ayan, tiyak na sana ay magustuhan ng aking pamilya para sa aming ulam for today. So, thank you for watching guys! Sana ay makapagluto rin po kayo nito.